Magandang umaga! Narito tayo ngayon sa aking podcast na pinamagatang Poly Chismis. Ngayong araw tayo magkikwentuhan about sa korupsyon sa ating bansa at magchichismisan. Narito pala ngayon ang ating kumare na si Maring May na ating makakasama sa ating podcast ngayong araw. Hello mga ka-Poly Chismis! So, magandang araw, Maring May. Magandang araw din. So, Maring May, tayo ay mag-uusap ngayon sa ating korupsyon sa ating bansa. May tatanong ko lang kung may idea ka ba sa ating korupsyon sa ating bansa? Oo naman. Ang korupsyon sa ating bansa, ito yung perwisyo sa ating bansa. Ano kasi mga tawag sa mga yon? Buwaya! Ayun, yun yung mga idea ko kung saan ninanakaw nila yung mga pera ng mga taong bayan. Ginagamit nila sa mga personal use nila or hindi ko na alam, pagpapatayo ng mga bahay, gano'n. Basta, gano'n yung sa utak ko. So, ang pangalawang tanong ko kung ano ba ang epekto ng korupsyon sa ating bansa o lipunan sa ating Pilipinas. Ayun na nga, sabi ko, di ba kanina, ang perwisyo siya sa ating lipunan o sa ating mga tao. Sige, magbigay tayo ng halimbawa, Mare. Alam mo yung tinayo dati nung nakaraang taon. Oo. Yung tulay natin dyan sa atin. Alam ko yun. Nagbigay sila ng pondo para mapatayo yung tulay natin na nagiba. Pero, kinurap. Ano yung mga nagpeperwisyo doon? Hindi ba yung mga tao? Tayong mga tao, tayong mga taong bayan, ang mas naaapektuhan sa pagkokorap ng mga tao na yan. Imbis na napapadali ang ating buhay na agad tayo makakapunta doon sa pamilihan o sa market, mas lalo tayong napapaikot pa tayo. Kailangan pa natin ikot-ikot, di ba? Yun, perwisyo ang korupsyon sa ating lipunan. So, ang pangatlong tanong ko nga pala, Mare, ano nga ba ang dapat gawin ng mga tao upang maiwasan ang korupsyon sa ating bansa? Ang una dapat na gawin ng mga mamboboto sa ating bansa is maging mapanuri sila sa mga inahalal nila o binoboto nila ng mga tao. Dahil sino ba mahihirapan? Hindi ba tayo din? Bago mo iboto ang isang tao, dapat i-fact check mo muna siya. Di ba nauso to noong panahon ni Leni Robredo at ni Bongbong Marcos na kung saan nag-aaway-aaway yung mga tao patungkol sa pag-fact check sa mga background, ganun. Alam mo ba ang ibig sabihin ng fact check, Mare? Oo, Mare. Ito yung pag-check sa kanilang background, kung qualified ba sila, kung hindi ba sila half Japanese, half Chinese, o anong pa mang bansa iyan. Sino nga kasi yun yung sa Banban Tarlac, Mare? Si Maring Alice. Alice, no? Kala ko Alex G. Okay. Yung pangalawa naman, hindi naman laging nasa mamboboto yung responsibilidad. Dapat yung mga binoboto, dapat maging responsibilidad sila sa gusto nila. Halimbawa, habol kang mayor dito sa ating lugar. Dapat maging honest ka. Ayun, di ba? Napaka babang lang yan, maging honest ka, maging ka sa responsibilidad mo, di ba? Dapat hindi ka nanlalamang ng taong ng mga kapwa mo Pilipino. Dapat ka sa vision mo at saka mission mo na kung saan, di ba, mahal mo ang bansa mo, mahal mo ang Pilipinas, dapat hindi ka magiging korap. At saka yung yung edukasyon mo, napaka talaga ng edukasyon sa mga hindi naman sa dapat ganito yung natapos no, dapat ganyan. Pero dapat, di ba, at least may napatunayan, gano'n. Siyempre. Napakaganda naman ng iyong sagot, Maring May. So ngayon, nasa pinakahuling tanong na tayo, Maring May. Yung bis naman itong chikahan natin. Mare, parang ayoko pa matapos. Siyempre, Maring May, may magkakaspa na iba. Ay. Hindi tayo pwedeng tayo lang. Ay, Huwag mo suluhin. Ay, gusto ko kasi
chikan lang tayo. Oh, so Maring May, ano nga ba ang nakikita mong solusyon sa korupsyon sa ating bansa? Ito, yun nga, tayong mga tao, yung mag-research. I-research yung mga naboboto na yun. Pwede din natin gamitin yung technology dahil ang panahon natin ngayon is mas tayo sa technology, di ba? Anong gagawin mo sa technology mo kung hindi mo yan pang-research, kung hindi mo gagamitin yan sa papalaganap ng korupsyon, pwede din naman, halimbawa sa atin, di ba? Ano mo ba yung chismis na may nagsumbong dahil hindi pa nagagawa yung tulay natin? O sinumbong nila, anong nangyari? Di ginawa ngayon, okay na, di ba? Tayong-tayo na ang ating tulay. Baka gusto mapatayo, Maring May. Mare, wala. Wala. Ayan. Alam mo naman, meron ka. Kailangan din natin ng mag-demand tayo ng transparency and accountability sa ating mga mambabatas, di ba? Sa mga tumatakbo, dapat meron silang transparency and accountability. Ikaw ba, Mare? I-chismis mo nga sa amin, ano yung maaaring maging solusyon na pwede nating gawin as individual o mga tao sa bansang Pilipinas? Siguro yung maging awareness tayo sa ating kapaligiran kung nangyayari sa ating bansa. Hindi lang Mare yung puro tayo chismis. Oo. Maganda ang makipag-chismisan na merong napupulutang aral. Oo, syempre, Mare. So, ngayon, Mare, tapos na ba ang iyong sagot? Mare, maano ko lang din, madagdag ko lang din. Yung wag tayo basta-bastang vote buying. Alam mo ba yan, Mare? Ano kasing vote buying, Mare? Yung nagpapasilaw sila sa pera, Mare, ng 500, 300 o 1,000. Oo, yung kapalit ng pera ay yung pagboboto sa mga namamahalang ganon. Isasakripisyo nyo ba ang 300, 500, 1,000 para sa ilang term yan? 6 years? Tatlo. 6 years or 3 years na meron din akong paalala para sa mga mga polichismis natin. Syempre, hindi lang tayo magchichismisan dito, Mare. Dapat meron tayong mabibigay na aral. Oo. Mga kapolichismis, tayo ay magtulungan tungo sa isang Pilipinas na malayo sa katiwalian. Diba? Sino bang may ayaw sa magandang ekonomiya dahil nakaka-apekto nito kung saan ang integridad at mga ethical na pamamahala ay namamayani para sa kabutihan ng ating Pilipinas. Basta laging tandaan, huwag tayong matakot magtanong at maglabas ng opinyon patungo sa pakikipaganda ng ating Pilipinas. Sa ganitong paraan, tayo ay makakatulong sa pagtugon sa issue ng katiwalaan sa Pilipinas. Ay, Mare, yung message ko sa kanila. So, Mare, maraming salamat sa iyong napakagandang sagot. So, ngayon, doon muna magtatapos ang ating polichismis ngayong araw dahil ayun nga, ay may susunod pa tayong tatalakayin about sa korupsyon sa ating bansa. So, ngayon, doon muna tayo magtatapos sa ating polichismis ngayong podcast, ngayong araw. So, muling magbabalik ang Polichismis!